Para sa karagdagang impormasyon, tinatanggap natin si Arnold Roth, ang ama ni Malka Chana Roth, na napatay sa teroristang pag-atake sa Sparrow Restaurant sa Jerusalem noong 2001. Arnold, maraming salamat. Alam kong napakahirap ng araw na ito para sa iyo. 15 taong gulang si Malka nang mangyari ang pag-atake at 25 taon na ang lumipas. Simula noon ay ipinaglalaban mo na ang hustisya. Ilarawan mo sa amin ang iyong mga saloobin na yung araw ng paggunita. Komplikado ito para sa lahat ng apektado na nangyari sa isang mahal sa buhay. Anak, kapareha, magulang, at hindi na iiba ang kaso namin, syempre. Mahalaga para sa akin na banggitin agad sa simula na nawalan din kami ng manugang sa Gaza noong 2023 Disyembre ng taong yon. At masasabi ko sa iyo na ang pagiging komplikado at ang maraming antas nito ay nagpapahirap pa lalo sa isang sitwasyong mahirap na mula pa sa simula. Pero dahil inutusan mo ako, harapin kung ang nararamdaman 25 taon matapos mawalan ng 15 anyos na anak na babae. Kailan kong sabihin ng malinaw hanggat maaari na. Isantabi muna ang emosyonal na issue at pagkawala. Naninghibabaw ang matindi at nakakasakal na pakiramdam ng pagtataksil. Lumalaban kami dahil ng tama mong sinabi para sa hustisya, hindi para sa buong 25 taon. Dahil ang taong nagplano ng massacre ay nakakulong hanggang 2011 pero tiyak na mula no. Ang 2011 ay 15 taon na ang nakalipas. At kami ay lumalaban sa iba't ibang paraan at wala kaming nararanasang anumang pagtutol. Sa madaling salita, isa itong laban kung saan niningitian ka lang ng lahat na parang ikaw ang tanga at patuloy lang nilang ginagawa ang ginagawa nila habang hindi nila ginagawa ang hinihiling naming gawin nila at ang dapat nilang gawin ayon sa batas. Gayunpaman, si Aklam Tamimi ay isang umaming terorista na tila pinoprotektahan pa rin sa Jordan. Bakit hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon? Si Donald Trump ay nakipaglaban ng husto sa maraming pagkakataon. Hindi ba niya o ng administrasyon niya kaya mapanagot si Aklam Tamimi sa hustisya sa Estados Unidos? Kaya naman nag-iingat ako na hindi magmukhang pabiro tungkol dito. Ito ang nagtatakda ng takbo ng buhay ko. Marami ng taon na nitong itinatakda ang takbo ng buhay ko. Walang madaling sagot kahit may malalakas na sagot, kailangan pa rin ng paghahanda at tamang paliwanag. Mahalaga ang konteksto. Maaring magmukha akong galit na galit at nag-aalalang ama. Gaya ng mga karaniwang sinasabi. Pero hindi yon ang totoo. Magkasama kami ng asawa ko dito. Halos mabaliw kami sa kayabangan at hindi kami pinapansin sa halos bawat pag-uusap na meron kami, lalo na dito sa Estados Unidos. Hindi ko binanggit ang Israel, hindi dahil hindi ito mahalaga, kundi dahil lahat na nangyayari ay nasa Estados Unidos. At napakaraming detalye dito na kahit isang masipag at talagang mahusay na professional na tagapagbalita tulad mo ay mahihirapan pa ring makakuha ng malinaw na sagot mula sa akin sa isang maikling presentasyon. Pero napakarami talagang katotohanan. Hindi kailanman pinag-uusapan ang katotohanan, lalo na sa Israel, at labis itong nagpapahirap sa atin. Hindi maiisip ng kahit sino kung ano ang nararamdaman mo. Isipin mo, gaya ng sabi mo, nawala ang anak mong si Malki sa Sbarro bombing at ang manugang mong si Naftali Gordon ay napatay habang lumalaban sa Gaza. Dahil sa bigat ng araw na ito, dahil sa sakit na nararamdaman sa buong bansa, ikwento mo naman sa amin si Malki. Ikwento mo rin si Naftali kung okay lang sa'yo. Dalawang kahangahangang kaluluwa, pareho silang may malasakit sa pagtulong sa kapwa at masayahin at kaaya-aya at lahat ng tao ay gustong makasama sila. 15 si Malki, 32 si Naftali. Si Naftali ang ama ng dalawa sa aming magagandang apo. Si Malki ay hindi talaga nagkaroon ng pagkakataong yon. Hindi niya naranasan ang pagkakataong yon. Mas mahirap ang mundo dahil wala na sila rito. Pero sapat ang alam ko tungkol sa buhay at kung paano tinatanggap ang kamatayan at pagdadalamhati sa ating lipunan. Maganda ang proseso at masaya ako sa mga pagkakataon tulad ng Yumasi Karon. Pero marami pa ring tao ang nalulunod sa laki ng mga pagkawala na laganap kahit saan.
At nakakalungkot, minsan ang nagiging epekto nito at tinutukoy ko ang isang particular na pag-uusap sa isang particular na leader ng isang tiyak na organisasyong Hudyo sa Amerika. Naririnig namin mula sa mga tao na nagsasabing, sige na Arnold, napakaraming tao, kabilang na ang mga bata, ang napatay sa mga taong ito. Hindi namin ito matututukan gaya ng gusto mo. Iyan, sa kasama ang palad, ang kapalarang kinakaharap natin na yon. Isang malaki at hindi makatarumang pagyurak sa hustisya, walang katapusan. Nagsasabi lang ng magagandang salita tungkol sa hirap ng araw, kaarawan o anibersaryo ng kamatayan, pero walang ginagawa. At nakatuto kami na mapaisip ang mga tao na kailangan talagang may gawin tungkol dito. Hindi naubos ang gawain, pero mahaba pa ang pag-uusap dyan. Sana makarating ang mensahe mo sa tamang mga tao. At sana magkaroon sila ng tapang at malinaw na paninindigang moral para may gawin sila. Nawai maging pagpapala ang alaala ni Malki. Nawai maging pagpapala ang alaala ni Naftali. Lubos naming pinahahalagahan ang lakas ng loob mong makausap kami sa mahirap na araw na ito. Arnold Roth, salamat sa pagsama mo sa amin dito sa I-24. Salamat sa pagbibigay daan sa akin na gawin ito. Hindi matatawaran ang tapang mo